Barangay Hinebra, ito na ang kinakatakot ni Coach Timcon mga bro. At Chris Ross nagyabang na sa Barangay Hinebra. So isa nga si Chris Ross sa mga dahilan kaya nakasurvive ang SMB sa Game 5 mga bro dahil sa kanyang crucial rebounds. Siya din ang nagpahirap kay Jeremiah Gray at Stephen Holt kaya hindi nila magawa ang kanilang laro. Pero nagyabang na daw itong si Chris Ross at ayon daw kay Chris Ross mga bro ay tatapusin na nila ang series ngayong Game 6 dahil mahirap na daw kapag nagka-momentum pa ang Barangay Hinebra. Well, para sa akin mga bro, kayang-kaya na ngang tapusin ng SMB ang series na to. Totoo naman kasi na mahirap kapag nagka-momentum pa ang Barangay Hinebra. Kayang-kaya nga nilang baliktarin ang series na to. Kita naman natin ang pinakita nila noong Game 5. Kamuntikan pa nilang makambak ang 16 points sa isang quarter lang. Delikado talaga ang SMB nun kung hindi nakuha ni Chris Ross ang rebounds dahil kilala nga itong Barangay Hinebra sa mga for the win shot. Pero hindi rin naman siguro papayag ang Barangay Hinebra mga bro na matapos na ang series. Mababaliwala nga ang kanilang pinaghirapan kung magpapatalo lang sila basta-basta. Kung mabaliktad ang pattern baka sa Barangay Hinebra pa ang huling halakhak. Kaya lang delikado nga sila kapag biglang pumutok ang bench ng SMB. Matatandaan na inalat nga sina Don Troliano at Jeron Ting na posibleng babawi sa kanilang performance. Kaya tingnan na lang natin ang kanilang adjustment. Sa kabilang banda naman mga bro, Barangay Hinebra, ito na ang kinakatakot ni Coach Timcon. Posibleng ang hindi 100% ang tatlong key player ng Barangay Hinebra. Matatandaan na nagkaroon ng groin injury si Troy Rosario sa second quarter ng laban mga bro. Nakabalik pa naman siya pero hindi na nga nagtagal sa laban. Sunod naman ay si Norbert Torres. Natapilok nga ito at ininda talaga ang injury mga bro dahil nag-request nga ito ng sub noong naramdaman niya ang sakit sa kanyang paa. Malaking bagay pa naman sana tong si Norbert Torres lalo na sa crunch time dahil doon talaga pumuputok ang kanyang shooting. Nadadala niya din sa labas si Jonmar Fajardo kapag pumapasok ang kanyang tira. Sunod naman ay si Scotty Thompson. Hindi nga maganda ang kanyang pagkakabagsak sa rebounds niya sa bula mga bro. Kaya umaray talaga to matapos bumagsak ang kanyang likod. Matatandaan na may back injury nga itong si Scotty Thompson. Pero sana naman hindi ito makaapekto ng malaki sa kanila. Ito nga ang isa sa mga kinakatakot ni Coach Timcon mga bro, sabay-sabay magka-injury ang kanyang mga key player. Sana lang talaga makapaglaro si Scotty Thompson dahil isa nga siya sa mga inaasahan ng Barangay Hinebra na babawi sa scoring. Bagsak talaga ang kanyang laro matapos siyang magtala ng triple-double. Malaking kawalan din si Troy Rosario kapag hindi nakapaglaro mga bro, lalo na ang kanyang depensa at sipag sa rebounding. Kahit hindi siya umi-score ng malaki, iba pa rin kasi ang kanyang impact sa depensa. Kayo mga bro, anong masasabi nyo tungkol dito?